It's nice to be back. Bulungan ng pilotong si Carl habang hila-hila ang kanyang maleta. Habang naglalakad ay nakangiti nga siyang pinagmamasdan ang mga umiiyak na magulang at niyayakap nga ang kanilang mga anak. Ouch! Sigaw nga ng isang bata gamit ang maliit na boses. Natigilan si Carl at doon nakita ang nakaupong batang babae habang yakap ang isang teddy bear. Ayos ka lang ba bata? Tanong nga ni Carl ngunit hindi sumagot ang bata at nangilid na nga lamang ang luha. Mama! Iyak nga ng bata. Nakuha ni Carl at ng bata ang karamihan sa atensyon ng mga yun. I'm so sorry. Sinubukang aluhin nga ni Carl ang bata ngunit mas lalong lumakas ang iyak nito. Isusumbong po kita kay Mami! Sigaw pa nga nito at malakas na humiyaw sa pag-iyak. Nataranta bigla si Carl at hindi alam ang gagawin para mapatigil nga ang pag-iyak ng bata. Ano po yan? Tanong ng bata habang nakaturo sa keychain na nasa kanyang bag. Napangiti si Carl bago tinanggal ang eroplanong keychain na nabili niya sa New York last year. Ang ganda naman po niyan! Mangha na sabi pa nga ng bata. At suminghot-singhot pa. Tumigil na nga ito sa pag-iyak dahil mukhang nakuha na nga ng keychain niya ang atensyon ng bata. Anong pangalan mo bata? Nakangiting tanong naman ni Carl habang pinapakita ang keychain na ngayon ay nakangiti na nga sa batang babae. No, sabi ni Mama wag akong makipag-usap po sa stranger. Bahagyang lumayo nga ang bata at magsimula na nga ulit na mangilid ang luha nito. Mabilis na kinuha ni Carl ang kamay ng bata at ngumiti. Ako si Tito Carl. Sa iyo na lang tong keychain kapag sinabi mong pangalan mo. Ani pa nga niya sa bata. Bakit po kailangan kong sabihin pa ang pangalan ko? Kunot noong tanong pa nga ng bata. Para mabilhan pa kita ng ganyan sa susunod. Tsaka dapat alam ko ang pangalan ng kaibigan ko, di ba? Ngiti pa nga na ani ni Carl. Talaga po? Thank you po, Tito Carl. Ako po si Jana. Ani nga ng bata pagkatapos kumalas nga sa yakap. Jana! Napalingon nga si Carl sa bandang kanan nang biglang may tumawag kay Jana. Mabilis nga na nanlalaki ang kanyang mga mata nang makitang dalawa ito at magkamukhang magkamuka. Ilang ulit nang kinusot nga ni Carl ang mata dahil baka naduduling lang siya, ngunit hindi. Kanina ka pa hinahanap namin nila, Mami. Sigaw nga ng batang kamukha at kaedad nga ni Jana. Triplets? Tanong nga ni Carl sa sarili. Tinignan siya ng isang bata bago tinaasan ng kilay. Yes, Mr. Pilot, we are triplets. I'm Ginaline, and I saw what you did to my sister. Masungit na sigaw pa nga ng mga kapatid nga ni Jana. I'm sorry. I didn't mean to make your sister cry. I apologize. Tsaka binigyan ko na siya ng kapalit. Ani pa nga ni Carl at ngumiti. Mabilis na lumambot nga ang ekspresyon sa mukha ni Ginaline. Hinarap nga ang kapatid. Saan ang masakit? Malambing na tanong ni Ginaline sa kapatid. Humahanga namang nakatingin nga si Carl sa tatlo. At ito nga ay magkakasing edad lamang. Siguro ay segundo o minuto lamang tanda ng mga to sa isa't isa. Ang cute. I'm fine. Tsaka wag mo nang awayin si Tito Carl. No, it's not fine, Jana. Your ate is right. Pinagtatanggol ka lang niya and you are lucky to have her. Ngiting ani pa nga ni Carl. Mabilis na napangiti si Jana at ang dalawa pa. What's that, Jana? Tanong nga ni Grace ang isa pang kapatid ni Jana. Oh, this is Tito Carl's keychain. Binigay niya to sa akin. Proud na ani pa nga ni Jana bago nga ngumiti ng malapad. Hinaplos nga ni Carl ang buhok ni Jana. You're welcome, princess. Saad pa nga nito. Princess po? Takang tanong nga ng bata. Yes, because you look like a princess kayong tatlo. You girls are really cute. Ani pa nga ni Carl at natawa na nga lamang ng mahina. Kayo din po, Tito Carl. You look like a prince. Do you have a princess na po or queen? Tanong pa nga ni Ginaline. Kung kanina ay parang matapang na leon ito, ngayon ay parang isang malambing na pusa. I don't.
Hindi pa kasi nahahanap ni Tito Carl ang princess niya. Or queen. Hindi na natapos pa ni Carl ang sasabihin ng magringa ang kanyang telepono. Yes, mom? Sagot nga niya kaagad. Hello anak, nasan ka na ba? Kanina pa kami dito sa restaurant. Bilisan mo na dahil ikaw na lang ang hinihintay. Ani nga ng kanyang ina. Napangiti si Carl. Opo ma'am, hintayin niyo po ako dyan. Binaba ni Carl ang cellphone bago hinaplos ang isa-isa ang buhok nga ng triplets. I'm sorry kids but I have to go. My mom is waiting for me. Paalam pa nga ni Carl. Okay po, Tito Carl. Take care po and thank you po for this keychain. I'll keep it. Ani pa nga ni Jana at niyakap nga ang lalaki. Napangiti naman si Carl bago niyakap nga pabalik at hinalikan pa nga ang buhok nito. Nice to meet you girls. Take care ha? Paalam pa nga ni Kurt bago lumabas ng airport kung saan doon naghihintay ang family driver nila. Kanina ka pa po ba dyan, Kuya Joe? Tanong nga ni Kurt. Umiling na nga lamang si Kuya Joe. Bagong umiti. Kani-kanina lang po, Sir Carl. Ani nga nito bago naupo sa driver's seat. Nalaki ang mga mata ni Kuya Joe nang makita sa unahan na umupo si Carl sa halip na sa backseat. Bakit dyan po kayo naupo, sir? Takang tanong pa nga nito. Si Kuya Joe naman, wag mo na akong tawaging sir. Yung gaya ng dati na lang. Ani pa nga ni Carl sa lalaki. Ano bang tawag ko sa'yo dati, Carl Supot? Pareho nga silang natawa. Pero, totoo Kuya Joe, hindi mo ko kailangan tawagin na sir. Carl na lang. Ani pa nga ni Carl kaya napangiti na nga lamang si Joe. Ikaw talagang bata ka. Hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nagbabago. Ani nga ni Kuya Joe at ngumiti. Napailing na nga lamang na napatitig nga si Carl sa mata ni Kuya Joe. Hindi pa man ito sobrang tanda, ngunit may edad na nga rin siya. Sa tingin niya ay nasa 60s na nga ito sa susunod na buwan. Matagal na nilang driver si Kuya Joe simula pa lamang ata ng high school si Carl. Anong tingin yan, Carl? Ani pa nga ni Kuya Joe. Umiwas ang tingin si Carl at napatingin nga sa manibela. Ako na Kuya Joe ang magdadrive. Biglang saad pa nga ni Carl. Po? Nako hindi na po ako na. Alam kong pagod ka sa pagmamaneho sa aeroplano. Ani pa nga nito at napangiti naman si Carl. Nakapagpahinga naman po ako. Tsaka business class naman po yun eh. Namimiss ko lang mag-drive ng kotse. Ani pa nga ni Carl kaya walang nagawa si Kuya Joe, kundi ang makipagpalit ng upuan kay Carl. Patugtog ka nga Kuya Joe. Ani nga nito sa matanda at agad naman itong sumunod. Napangiti si Carl ng isang kantang 90s ang napili nga ni Kuya Joe. Binagalan niya ang takbo bago tinignan si Kuya Joe sa gilid ng kanyang mga mata. Pagod dito kaya madaling nakatulog. Pahinga ka na muna Kuya Joe. Ako nang munang magdadrive. Babagalan ko para makapagpahinga ka. Bulong na ani pa nga ni Carl. Busilak pa rin ang puso pagkalipas ng maraming taon. Samantala, gosh, son! Where have you been? Gutom na kami. Salubong sa kanya ng kanyang ina na si Gracia. I'm sorry, Mommy. Traffic lang po. Pagsisinungaling nga ni Carl. Totoo ba yun, Joe? Baka nagsisinungaling tong bunso ko at may dinaanan na babae, ha? Striktang saad pa nga ni Gracia habang nakataas ang kilay. Opo, ma'am. Traffic po talaga. Panggagatong na nga lamang ni Kuya Joe sa pagsisinungaling ni Carl. Kinindata naman siya ni Carl bago inakbayan. Huwag mo ngang ganyanin, Mommy, si Kuya Joe. Ani nga ni Carl at tinapik ang balikat ni Kuya Joe. Kunin ko muna, ma. Si Kuya Joe, ng isang linggo Siya munang driver ko. Nag-leave kasi ako sa trabaho ng isang buwan eh. Pakiusap nga ni Carl bago hinila nga si Kuya Joe na maupo sa lamesa. Huwag na Carl, kakatapos ko lang kumain. Pagtanggi nga nito ngunit pinantilatan nga siya ng mata ni Carl. Maupo ka na Joe, inorderan na kita ng pagkain. Ani nga ni Gracia kay Joe at ngumiti nga ng maliit. Mabait naman si Gracia ngunit may pagka-istrikta lang talaga at pagka-prangka. Huwag ka nang mahiya Kuya Joe. Pamilya ka na. Ani naman ni Georgia, ang nakakatandang babaeng kapatid ni Carl. Ay, andyan ka pala ate. Gulat na ani nga ni Carl bago tumayo para lumapit sa ate
at humalik. Mahina siyang hinampas nga nito sa braso. Nakakatampo ka parang hindi mo ako namimiss. Ani pa nga nito at ngumuso. Wala ka pa rin jowa hanggang ngayon, te? Pag-iba nga ni Carl ang usapan at bumalik na nga sa upuan. Mabilis na nga lamang na natawa si Kuya Joe at Gracia sa tanong ni Carl. Bakit kayo tumatawa? Meron na ba? Takang tanong naman ni Carl. Uy, kala ko ba Kuya Joe kakampi kita? Ani nga niya sa matanda habang kumakain ngunit tinawanan lamang siya nito. Meron na yan, matagal na. Baka hindi mo alam na 3 taon ka nang hindi umuuwi. Ani nga ni Ate Georgia. We, may lalaki bang magkakagusto sa'yo? Ang bastos mo Mabilis na dinampot nga nito. Ang kutsara takmang babatuhin na nga si Carl ngunit pinigilan nga ni Grace. Ano ba kayong dalawa? Para kayong mga batang 7 taong gulang umayos nga kayo. Saway nga nito at agad namang napaayos ng upo ang dalawa. Ikaw kasi. Turo nga ni Carl kay Georgia. Ako pa talaga Hindi makapaniwala nga na saad ni Gracia sa kapatid. Isa. May diing saway nga ni Gracia, kaya natahimik nga ang dalawa. Sa kabilang banda naman, ay kakasakay lamang ni Mary sa kotseng pagmamay-ari niya. Nasa backseat ang triplets at mukhang may pinagkakabalahan. Patingin ako ng keychain mo, Gianna! Ani nga ni Ginaline na tinawakan nga ang keychain na eroplano. Tinignan ni Mary ang tatlo sa rear view mirror at napatingin nga sa keychain. Ang ganda naman yan. Saad pa nga nito. Opo, Mommy, binigay po yan sa akin ni Tito Carl. Proud na ani pa nga ni Gianna. Sinong Tito Carl? Sa lubong na kilay naman na tanong ni Mary. Yung nakabunggo po kay Gianna kanina habang hinahanap po namin siya. Mommy, I think Tita Ashley is here. Ani nga bigla ni Grace pagkatapos ipark ni Mary ang sasakyan. Nakadungaw sa bintana si Grace habang nakangiti. Talaga? Yes, Mommy, look nandun po yung car niya. Excited na sagot pa nga ni Grace at tinuro ang kotse ng kaibigan ni Mary na si Ashley. Nagtatakang bumaba nga siya sa kotse at pinagbuksan ng triplets. Mabilis na lumabas ang tatlo at lumapit kay Ashley na ngayon lang lumabas ng kotse. Tita Ashley! Sabay na ani nga ng triplets at sabay-sabay na yumakap. Isa-isa naman itong hinalikan ni Ashley sa noo bago kumaway kay Mary. Pagkapasok sa loob ng bahay dumiretso ang triplets sa kwarto nito habang naupo naman si Mary sa couch kaharap si Ashley. What are you doing here? Tanong nga ni Mary sa kaibigan. Wala man lang juice o kaya kahit na tubig? Tanong naman pabalik ni Ashley. Ay sus, nahiya ka pa. May ice cream kami, gusto mo? Alok nga ni Mary na may halong pangaasar. Anong flavor? Excited na tanong nga ni Ashley. Cookies and cream. Kumindat si Mary bago kinuha ang ice cream sa ref. So sabihin mo na. Last week, last na punta mo dito Alam kong may sasabihin ka. Salip na sagutin nga ni Ashley si Mary, nilapag lang nito ang isang invitation. Ano yan? Takang tanong ni Mary. Nakatingin sa invitation na nasa lamesa. Dubuksan mo tsaka basahin. Saad na nga lamang nito. Alam mo ikaw, ang sama talaga ng ugali mo, kaya hindi ka nagkaka-joy Singhal na nga lamang ni Mary ngunit inirapan lang siya ni Ashley. Reunion? Seriously? Hindi makapaniwala ang ani naman ni Mary bago binaba ang invitation. Anong seriously ka dyan? Pupunta tayo. Binaba nga ni Ashley ang ice cream at tinignan si Mary. Ano ka ba Ashley? Hindi ako pupunta. Ano namang gagawin ko dyan? Tanong nga niya sa kaibigan. Ang invitation lang naman na dala ni Ashley ay isang invitation sa reunion ng batch nila nung high school. At bakit ka naman hindi pupunta, Aber? Nakataas ang kilay na tanong nga ni Ashley kay Mary. Salip na sagutin nga ni Mary ang tanong ni Ashley, inirapan lang siya nito at tumayo. Huwag kang mag-alala. Hindi siya pupunta dahil sa pagkakaalam ko, hindi pa siya umuwi ng Pilipinas. Ani nga ni Ashley. Nagpanting ang tenga nga nito. Sa narinig at mabilis niyang sinamaan ang tingin si Ashley. Wala siyang kinalaman dito.
May diing sambit naman ni Mary. Oh, chill. Kung wala siyang kinalaman dito, bakit ayaw mo pumunta? May ngiting sabi naman ni Ashley nang sabihin yon at tunog na nga asar. May anak ako, okay? Kailangan ko silang bantayan at wala akong panahon para sa mga ganyan. Masungit na pagdadahilan na nga lamang ni Mary sa kaibigan. If I know, excuses mo lang yan. Pwede mo namang iwan ng triplets kay tita, di ba? Nangasar pa nga na ani ni Ashley kay Mary. Mabigat na bumuntong hininga si Mary at tinignan ng kaibigan. Ano bang gusto mong palabasin? Inis na tanong ni Mary kay Ashley. Natawa na nga lamang si Ashley. Wala naman. I just want you to enjoy. Ilang taon na rin yung huli nating party, ah. Bakit? Kapag pumunta ba ako sa party, titigil ka na sa pangungulit mo? Sumusukong tanong na nga lamang ni Mary. Mabilis na mangumiti si Ashley sa katumango. Pupunta ako. Iwan ko ang triplets kay mama. Kaya tumigil ka na nga dyan dahil hindi siya ang rason. Pigil na inis na nga lamang ni Mary sa kaibigan. Tignan lang natin. Pangasar pa nga ni Ashley nang may ngisi sa labi. Tumagal pa ang halos 3 oras na pagstay nga ni Ashley sa bahay ni Mary. Nakipaglaro ito sa triplets habang si Mary naman ay nasa kanyang laptop. Oh, before I leave may binili pala akong dress para sa'yo. Black to kagaya ng sakin, gusto ko kasi na twinny tayo eh. Okay lang ba yun? Tanong pa ni Ashley sa kanya. Sige na nga, salamat, dyan mo na lang ilapag sa sofa. Pasasalamat nga ni Mary habang ang tingin nga ay nasa laptop pa rin. Huwag ka nang bumili ng susuotin ha, ito na lang. Tumango lang si Mary at hindi na nga sumagot pa. Hanggang sa makaalis si Ashley. Pagtingin ni Mary sa orasan, 2:00 na pala ng hapon. Tumaas siya sa kwarto ng triplets at doon nakitang mahimbing itong natutulog habang nakabukas ang iPod. Kinuha niya muli ang invitation at doon nakita na mamayang gabi na nga kaagad ito gaganapin. Bumaba si Mary pagkatapos ay chinek niya ang paper bag na iniwan sa kanya ni Ashley. Nang buksan niya ito, ay halos mahulog nga ang kanyang mata sa nakita. Isa lang naman itong maikling dress na fitted sa kanya. Chinek niya ulit ang invitation at doon nakitang hindi restaurant ang pupuntahan nila, kundi isang resto bar. Ay, naku, ano ba yan? Naisa na naman ako ng babaeng yun ah. Okay na nga to. Tanging sabi na nga lamang ni Mary bago ay binalik nga sa paper bag ang damit. Tumayo na si Mary at dumiretso nga sa kusina para maghanda ng merienda. Nagluto siya ng pancakes dahil paborito ito ng triplets. Maya-maya pa'y nagising ng triplets, naroon na nga rin ito sa sala habang nanonood ng cartoons. How was your sleep, girls? Tanong niya sa mga ito bago hinalikan ng noo ng bawat isa at binigyan ng pancake. It's fine, Mommy! Sagot nga ni Grace bago kinuhang tinidor at kumain nga ng pancake. Mommy, may chocolate syrup po ba tayo? Tanong nga ni Gianna. Tumango si Mary bago tumayo at kinuha nga ang chocolate syrup. Nagtimpla na nga rin ng gatas si Mary para kay Ginalyn. Ang bawat isa sa tatlo ay may iba-ibang hilig ng pagkain lalo na sa pagkain ng pancake. Si Gianna ang pinakabunso, mahilig sa chocolate kaya palagi niyang nilalagyan ng toppings ang kanyang pancake habang si Grace naman ay plain lang na pancake. Habang si Ginalyn naman ay gustong kumain ng pancake na may kasamang gatas. Nakakatuwang isipin hindi lahat ng triplets ay may parehong hilig at gusto. Baby, is it okay kung doon muna kayo kay Lola Mommy matulog mamayang gabi? Mahinahong tanong nga niya sa tatlo habang kumakain. Napakunot-noo nga sila. Why po, Mommy? Tanong nga ni Ginalyn. I have something to attend mamayang gabi at baka matagalan ako sa pag-uwi natin. Is it a party? Tanong nga ni Gianna at nagulat man si Mary sa tanong ni Gianna ngunit hindi niya iyon pinahalata. How did you know? Tanong ni Mary ngunit ngumiti lamang si Gianna. I saw the invitation Tita Ashley gave to you at nabasa ko po doon yun, Mommy. Mahinang natawa pa nga si Gianna at napangiti naman si Mary. You saw the invitation accidentally or tinigdan mo talaga? Tanong nga ni Mary, kaya napatikom na nga lamang ng bibig si Gianna.
Promise, Mommy, I saw it accidentally lang. I just got curious, kaya ko po binasa. I'm sorry, Mommy, I know it's bad na mangialam po. Ani pa nga ni Gianna, bago napaiwas nga ng tingin. It's fine, baby, but next time, don't do it, ha? You are inviting our privacy, okay? Tumango si Gianna at kumain na nga lamang. By the way, you're right, baby. Pupunta nga si mommy ng party, is it okay? Paalam nga niya sa tatlo. Uuwi ka pa rin naman po, di ba, mommy? Tanong nga ni Ginaline. Natawa si Mary. Of course, baby. Uuwi rin ako. It's fine with me, Mommy. Namimiss ko na rin po kasing kalaro si Lola, Mommy. Ani nga ni Grace. Nasinang-ayuna naman ang tatlo. Okay, then after natin kumain, we will prepare our things na. Mabilis namang tumango ang tatlo bago nagmamadaling inubos nga ang pancake. Natawa na nga lamang si Mary dahil nakikita niyang excited ang tatlo na pumunta sa bahay ng kanyang ina. Halos 2 buwan na nga rin kasi ang nakalipas simula nang bumisita sila doon at dahil unang 3 apo nga ay palaging spoiled ang mga to sa lola at lolo. Pagkatapos ng kumain, hinanda na nga ni Mary at ng triplets ang gamit na dadalhin. Mommy, can I bring my toys po? Tanong nga ni Grace. Sure baby, pero isa lang ha. Marami kayong toys doon, kilala mo kami lola. Paalala nga ni Mary sa anak at mabilis namang tumango si Grace. Pagkatapos maghanda lumabas na nga sila ng bahay, nilak muna ito ni Mary bago nagmaneho papunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Mary anak, you didn't tell me na bibisita pala kayo ng apo. Gulat nga na sambit ni Cecilia ngunit nakangiti. I'm sorry ma, biglaan din po kasi yung lakad ko mamaya eh. It's fine. Eh di sana naman nakapaghanda ako kahit papano nung makakain ng mga apo ko. Mabilis na lumapit nga si Cecilia. Sa 3 bago niyakap ito ng mahigpit at hinalikan sa pisngi. Mabuti na lang at bumisita kayo dahil miss na miss ko na talaga kayo. Ani pa nga ni Cecilia at ngumiti naman ang kanyang mga apo. Miss na miss ka na rin po namin, Lola. Ani nga ni Gianna at yumakap nga sa matanda. Opo, lalo na po yung mga natin, yung mga habol-habulan po sa likod ng bahay tapos sa pool po. Dagdag na ani naman ni Ginaline sa sinabi nga ng kapatid na si Gianna. Napatingin si Cecilia kay Grace. Dahil tahimik lang ito ngunit nakangiti. Ikaw Grace, hindi mo ba namiss si Mama Lola? Tanong nga ni Cecilia. Siyempre naman po Lola, namiss ko po pati po na rin po yung mga luto nyo. Pambobola pa nga ni Grace. Yung luto ko ba o ako? Ha? Hinawakan ni Cecilia ang kanyang baba na para bang nag-iisip. Yung luto mo po. Ani naman ni Grace dahilan para magtawanan nga sila bago pumasok sa bahay. Where's Daddy Lolo? Tanong nga ni Grace pagkapasok. Ay wala siya ngayon na po dahil nag-golf sila ng kumpare niya. Uuwi rin yun maya-maya. Ani nga ni Cecilia. Mabilis na umakyat nga sa taas ng triplets at dumiretso na nga sa kwarto nilang 3 o ang dating kwarto nga ni Mary. Naiwan sa salang magina na sina Mary at Cecilia. Bigla naman natang lakad mo anak. Dati naman nagsasabi ka kung bibisita kayo o hindi. Wala man lang akong grocery ngayon o kahit na ano. Pagsisimula nga ni Cecilia. I'm sorry ma, biglaan lang din po kasi. Nagulat na nga lang din po ako na nasa bahay na si Ashley at may binigay na invitation. Invitation for what? Nakakunot ang noong tanong nga ni Cecilia. Well, it's a reunion party. Reunion? Kumunot nga ang noon ni Cecilia. Yes mom, reunion po ng batch namin. Sagot ni Mary. At pupunta ka? Tanong ni Cecilia. Tumango naman si Mary. I don't want to but Ashley keep insisting na pumunta ako kahit ayoko naman. Magsasalita pa nga sana si Cecilia, ngunit tinunahan na nga siya ni Mary. Mom, pupunta ako kasi pinilit ako ni Ashley, okay? Anak, you're being so defensive, wala naman akong sinasabi May pangasar pa nga ang tono ni Cecilia. Whatever, Mom.
Nagtagal pa nga si Mary ng halos kalahating oras sa bahay ng kanyang ina bago magpaalam sa triplets. Mommy, don't drink too much po ah. Paalala nga ni Gianna, dahilan para mapangiti siya nang malapad. Sa tatlo ay si Gianna nga ang pinaka-sweet at pilya. Mama won't drink a lot, baby. Makikipagkumustahan lang ako sa mga friends ko, okay? Don't worry. Pagsigurado ni Mary, sa anak bago hinalikan nga ang noo isa-isa bago niyakap ang tatlo. Take your time, mommy. Saad naman ang tatlo. I love you too, baby. Huwag magpapasaway kay mommy lola, ah. Bilin nga ni Mary sa anak. Masiglang sumagot naman ang tatlo at tumango-tango bago tumingin kay Cecilia. Alis na ako, ma. Ikaw na pong bahala sa tatlo. Babalik din po ako kaagad. Ihatid ko na lang sila sa bahay niyo. Magbabanding muna kami ng mga apo ko, okay? Okay, mom, I trust you. Ikaw na pong bahala sa kanila. Hi, thank God, Mary. Buti naman sumama ka. Masayang salubo nga ni Ashley sa kaibigan bago niyakap. Amoy alak ka na kaagad? Lasing ka na? Tanong nga ni Mary kay Ashley bago inagaw ang baso na may lamang alak bago nilagok. Ang pait! Mabilis na nagsisi nga si Mary sa ginawa nang gumuhit nga ang pait at init ng alak sa kanyang lalamunan. Easy there, bestie. Marami pa doon sa lamesa. Tawa nga ni Ashley bago hinila na nga si Mary papunta sa lamesa ng mga kabatchmate nila. Mary, come here! Sigawan ng isang kakilala nga ni Mary bago hinila nga ang upuan ng dalaga. Mabilis na kinuha ni Mary ang lemon sa lamesa bago sinipsip yun para mawala ang lasa ng alak sa kanyang dila at lalamunan. How are you, Mary? May asawa ka na ba? Bakit parang mas gumanda ka ata? Pilit lamang nang umiti si Mary dahil sa sunod-sunod na tanong nga sa kanya. I'm doing great at wala akong asawa. Aniya bago nilingang paningin. Napakunot ang kanyang noo nang makitang may kahalikan ng lalaki si Ashley sa dance floor. Napailing na nga lamang siya bago kumuha ng maiinom. Umiinom ka na ngayon? Tanong nga ni Christian, isa sa mga lalaking nangahas nga na manligaw sa kanya pero hindi pinalad. Well, yes, pero okay siya nililang. Ani pa nga niya bago kinuha nga ang cellphone. I just have to check something. Paalam nga niya sa mga ito bago kinuha ang isang baso ng cocktail at tumayo. Naiilang na nga lamang si Mary sa dami ng mga tanong nito kaya mas minabuti nga niyang umalis na nga lang muna. Lumingon muna si Mary sa dance floor bago umalis. Ngunit nanlalaki ang mga mata niya nang may makitang isang lalaki na nakatitig nga sa kanya. Kahit madilim, ay kitang-kita ang namumulang pisngi nito dahil maputi ito halata sa gwapo nga nitong mukha ang kalasingan. Tumayo na nga si Mary at pumunta sa labas para magpahangin. Hindi niya pa man nauubos ang cocktail drink nang maramdaman niya ang may nakatayo sa kanyang likuran. Hi! Alanganing bati nga ni Mary sa lalaki. Ito rin ang lalaking nahuli nga niyang nakatitig sa kanya. Bakit ka andito sa labas? Tanungan ng lalaki gamit ang baritonong boses. Nagpapahangin lang. Ang ingay sa loob eh. Sagot naman ni Mary tumiwas ng tingin. Naramdaman niyang tumabi sa kanyang lalaki. Amoy-amoy niya ang matapang nitong pabango na panlalaki. Ikaw, bakit nandito ka sa labas? Balik na tanong naman ni Mary dito. Sinundan kita. What? Gulantang na tanong ni Mary. I don't know. I just find you look hot and stunning. Diretsahang ani nga ng lalaki sa kanya bago lumapit sa kanya tinawakan ng kanyang baba. Dahan-dahang inilapit nga ng estrangherong lalaki ang mukha kay Mary. Nang maglapat ang kanilang mga labi, mabilis na naitulak nga ni Mary ang binata. I'm sorry. Nahihiyang ani nga niya at napaiwas ng tingin. Tali-daling napatayo si Mary at mabilis na tumakbo palabas. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili, parang may kung anong humihila nga sa kanya papunta sa lalaki. He's familiar. Bulong nga ni Mary sa sarili. Mary? Saan ka galing? Kanina pa kita hinahanap pa.
Pag-ewang-gewang na salubungan ni Ashley kay Mary. Nagpahangin lang ako sa labas, bakit? Tanong nga ni Mary bago umiwas ang tingin at bahagyang namula ang magkabilang pisngi. Naalala nga naman niya kasi ang ginawang paghalik ng lalaki sa kanya. Ano ka ba? Bakit ka ba nandito sa labas? Tara na at makipagsaya tayo doon. Ano nga ni Ashley sa kanya bago hinawakan ng kamay at hinila papasok. Wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod na nga lamang. Pagkarating doon sa basa nila kanina, halos manlaki nga ang mga mata ni Mary nang makitang estrangherong lalaki na nakaupo doon kaharap nga ang kanyang mga kabatchmate. Nang magtama ang kanilang mga paningin, naunang umiwas nga ng tingin si Mary. Sino yung tinitignan mo dyan? Tanong ni Ashley kaya napaayos ng upo si Mary at hindi na nga sumagot pa. Nakita niyang nakatitig si Ashley sa lalaki. Sa lalaking humalik nga sa kanya, kaya nilingon niya ang kaibigan. He's a successful pilot now. I bet you are proud of him. Mahinang bulong nga ni Ashley dahilan para mapakunot ang kanyang noo. Ano bang sinasabi mo? Nagugulahan na tanong nga nito kay Ashley. Hindi mo ba naaalala? Saad naman ni Ashley habang nakakunot ang noo. Umiling si Mary bilang sagot dahilan para manlaki nga ang mga mata ni Ashley. Seriously? I'm expecting na ikaw ang unang makakakilala sa kanya dahil sa tagal ang pinagsamahan yung dalawa. Saad pa nga nito. Mas lalong naguluhan si Mary sa sinabi nga ni Ashley. Pasimple niyang tinitignan ang lalaki ngunit hindi niya talaga ito kakilala. Familiar lang ang mukha nito ngunit hindi nga niya alam kung saan nga ba ito nakita o kung nagkasama na ba sila. Hindi ko talaga siya nakilala eh. Sino ba yan? He looks familiar. Oh my gosh, this is not what I'm expecting. Saglit na natigilan naman si Mary sa sinabi ni Ashley. Tama bang narinig niya na ang lalaking humalik nga sa kanya ay ang ex-boyfriend niya? May ex-boyfriend ba ako? Nakataas pang ang kilay na tanong nga ni Mary dahilan para umikot ang mga mata ni Ashley. Of course. Huwag mo nang kunwari ang makalimutan. Baka gusto mo ipaalala ko na hindi nga natapos pa ang sasabihin nga nito. Nang bigla na nga lamang siyang pinigilan ni Mary. I bet naalala mo na siya. He's the only Carl Villanueva in our batch. Your first love. Your one and only love. Pangasar pa nga ni Ashley ngunit hindi na nga ito pinansin pa ni Mary dahil binalot nga ng kaba ang kanyang buong pagkatao. Lumipas ang halos 1 oras at halos lahat nga ng naroon ay nasa ilalim na nga ng alak. Ganon din si Mary ngunit nasa huwi siya naman at malinaw pa nga ang kanyang paningin ngunit nahihilo na nga siya. Uy, ikaw na Carl, likutin mo na ang bote. Ani nga ng isa sa mga lalaking naroon. Ngumisi si Carl at pinaikot nga ang bote at natutok nga ito kay Mary. Naglalaro nga silang lahat ngayon ng spin the bottle at ang maturo nga ng bote ay ang magsha-shot or truth. Natahimik ang lahat ng mga naroon. Truth or dare? Tanong nga ni Carl kay Mary. Truth, sagot naman ni Mary. Sinong first love mo? Napamura na nga lamang sa isipan si Mary nang marinig ang tanong ni Carl. Mabilis niyang kinuha ang baso na naglalaman ng alak bago nilagok. Pupunta lang ako sa restroom. Mabilis na tumayo si Mary at pumunta nga sa restroom bar. Nahihilo siya at pakaramdam niya anumang oras matutumpa na nga siya sa sobrang hilo. Naghilamos si Mary para mahimasmasan, ngunit ganun pa rin ang kanyang nararamdaman. Are you okay? Bumungad kay Mary ang mukha ni Carl paglabas nga niya ng restroom. Yes, I'm fine, don't worry. Tinaas ni Mary ang kamay para pigilan ng lalaki sa akmang paghawak nga nito sa kanya. Pagewang-gewang pa nga siyang naglakad, pabalik sana sa lamesa nila. Ngunit natapilok na nga siya dahil sa kalasingan. Puti na nga lamang at nasalunga siya ng lalaki. You're drunk already. Huwag ka nang bumalik doon. May kwarto rito sa taas. Magpahinga ka na lang muna doon. Bulong niya sa kanya ng lalaki at doon naramdaman ni Mary ang pagbuhat nga nito sa kanya. Wala siyang nagawa, kundi magpabuhat na nga lamang dahil lasing na nga siya.
Mahiga ka na muna dyan. At huwag gumalaw ng gumalaw. Ikukuha lang kita ng kape para may masmasan ka. Pikit na tumango na nga lamang si Mary sa sinabi ni Carl bago narinig ang pagbukas at pagsara ng pinto. Maya-maya pa bumangon na nga siya at naupo sa kama. Here, inumin mo tong kape. Nag-aalalang ani nga ng lalaki sa kanya tinabot ang kape. Nahihilo ako. Bulong nga ni Mary bago dahan-dahang uminom ng kape. Hawak ng binatang baso habang pinapahigop doon si Mary at hindi maiwasan ng binata ang mapatingin sa maganda nitong muka. Sa dami ng babae sa bar ay itong babaeng lasing na nasa harapan niya lang ang nakakuha ng atensyon niya. So, kamustang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong nga ng lalaki kay Mary. Naiihi ako. Mabilis na tumayo nga si Mary pag-ewang-gewang pa dahilan para masagi niya ang kamay ng lalaki at natapunan nga siya ng kape. Ang init! Nani pa nga nito at mabilis na hinubad ang dress at pinunasan nga ang dibdib na natapunan nga ng kape. Napasinghap ang lalaki sa ginawa ni Mary at napaiwas ng tingin. I'm sorry, kukuha lang ako ng yelo. Mabilis na tumalikod ang lalaki habang namumula ang magkabilang pisngi. Nakita lang naman kasi nito ang bra nga nito na kulay itim nang tanggalin nga ni Mary ang dress niya. Nang nakabalik na nga ang lalaki sa kwarto, ay may dala na nga itong ice cubes. Mabilis na kumuha ng towel ang lalaki at binalot doon ng ice cube bago binigay kay Mary. Wala akong nahanap na cold compress kaya ito na lang. Ani nga nito habang nakatingin sa mukha ni Mary. Pilit nitong iniiwasan ang mapatingin sa maputi nitong dibdib dahil nagpupumintig nga ang pagkalalaki nito. Kailangan niyang magpigil dahil lasing nga ang kasama niya. Ayaw naman niyang mag-take advantage porket lasing ito. Ha? Ang cute mo. Tumatawa na sabi pa nga ni Mary at halatang lasing na. Sa halip na kunin nga ni Mary ang towel na may ice cube, hinila niya ang kamay nito dahilan para mapatitig ng lalaki sa kanya. So ikaw pala yung guy na humalik sa akin kanina, ha? Ani nga nito kay Carl na nasa ibabaw niya. Hindi naman makagalaw ang binata dahil sa init ang nararamdaman. Tell me, did I turn you on? Mahinang bulong pa nga ni Mary bago inabot nga ng lalaki ang labi niya. Sinagot ng lalaki ang halik ni Mary bago humiwalay at nagsalita. So what if I am? Anong gagawin mo? Tanong nga nito at napatingin nga sa kanyang gitnang bahagi. Galit na nga ang pagkalalaki nito at anong mga oras gusto na nga niya makawala. Salip na sumagot si Mary, kinagat niya lang ang kanyang pang-ibabang labi at ngumiti sa lalaki. Hindi niya alam kung bakit nag-iinit nga ang nararamdaman niya. Hindi niya alam kung ang init ba na yun ay dala ng alak o ng lalaking nasa ibabaw niya ngayon. Mabilis na tumayo ang lalaki at inayos ang damit nito. Kinuha nito ang towel na may lamang ice cubes at dahan-dahang dinampi sa dibdib ng dalaga. Dahil sa ginawang yan ng lalaki, napaliyad nga si Mary. What are you doing? Nakakunot noong tanungan ng lalaki, kanina pa nga siya nagpipigil na ang kinin ng dalaga, ngunit kung ganito pa ang ginagawa nito ay baka ang kinin na nga niya. And you're making me wet. Saad pa nga nito. What? Bumaba ang tingin ni Mary. Sa kanya, saka napatingin nga doon ng lalaki. Mabilis na gumapang ang kamay ni Mary sa kanyang dibdib bago ito minasahe sa harap ng lalaki. Dahil sa ginawang yun ni Mary, tuluyang naubos ang pasensya nito at dali-dali siyang hinalikan. Ang kanyang pagpipigil tuluyang kumawala hanggang sa mahubad ng lalaki ang suot na bara ni Mary. What's that? Ang alin? Kabadong tanong ni Mary bago napatingin nga sa may ibabang parte ng kanyang dibdib. Is that your birthmark? Nagtatakang tanong pa nga ng binata sa kanya. Tumango-tango si Mary. Oo, birthmark ko to. Mabilis na nanlaki ang mga mata ng binata sa sagot nga ni Mary. Mary, is that you? Tawag na sa kanya ng lalaki dahilan para mapatingin si Mary dito. What? Umiwas nga ng tingin ng binata. I'm sorry, did they offended you? Akala ko si Mary ka.
She also have the same birthmark just like yours. Paliwanag na ng lalaki at hinalikan ulit si Mary pero umiwas ito. Naguguluhang tumingin si Mary sa lalaki. I'm Carl Villanueva. Pagpapakilala nga nito. I know. Pulong na ani nga ni Mary sa isipan. And you are? I'm sorry. I need to go. Mabilis na bumangon nga si Mary at akmang lalabas na nga sana nang pigilan siya nito. Mary, ikaw ba yan? Tanong nga nito habang nakahawak sa kanyang siko. I'm sorry but I need to go. Pilit nga siyang kumawala sa pagkakahawak nito ngunit hindi siya nito hinayaan. Gosh, ikaw nga. Parang may kung anong saya sa boses ni Carl nang sabihin yun. Lihim na napaikot naman ang mga mata ni Mary sa sinabi ni Carl. Hindi niya nakakalang hindi nga siya makikilala ng lalaki kaagad. Thank God, nahanap kita. Bulong pa nga ni Carl sa sarili. Anong sabi mo? Wala. I mean, it's nice to see you again. Ani na nga lamang ni Carl bago umiwas ng tingin. I really need to go, Carl. Nakagat na nga lamang ni Mary ang sariling dila nang tawagin nga niya ang pangalan nito. Let's talk first, Mary. Ani nga ni Carl kaya napatingin si Mary dito hanggang sa mapadako ang tingin niya sa ibang umbok nga nito. I'm sorry for what happened. I didn't know it's you. I'm not like that, Mary. Ako pa rin to. Why are you apologizing? Dahil ba muntik na tayong Alam mo na? Dagdag pa nga na tanong nga ni Mary. Hindi naman sa ganun, Mary. It's not like that. Ayoko lang naisipin mo na ganito ako. Na nagsasamantala ako ng mga babaeng lasing. Ani nga ni Carl. Bakit hindi ba? Tanong ni Mary bago dinampot ang damit at nagbihis. Of course not. Tila disappointed na ani nga ni Carl. Kwento mo yan eh. Siyempre mabuti at tama ka dyan. Pagpaparinig pa nga ni Mary habang umirap. Ano bang sinasabi mo? In the middle of the issue, you choose to run away. Nasa kalagitnaan tayo ng pagsubok nun pero anong ginawa mo? Tinakasan mo ko, iniwan mo ko, umalis ka na parang bulat, walang paalam. Mabilis na tumulong nga ang luha ni Mary na kanina pa niya pinipigilan. No, Mary. Please, let me explain. Hindi yun ganun. Saad muli ni Carl. No, simula nang umalis ka, nang walang pasabi wala na tayo. At hindi na kita bibigyan pa ng second chance. Saad naman ang mariin ng babae. Simula nang umalis ka, nang walang paalam, ay parang pinutol mo na rin ang relasyon natin nang hindi mo nalalaman. Bago pa man makapagsalita si Carl, tumakbo nga pa palabas si Mary habang bitbit ang sandals at bag niya. Napasabunot na nga lamang si Carl sa sariling buhok nito at hindi alam ang gagawin. Ano ba talagang nangyari? Bulong niya sa sarili bago dinampot ang gamit at lumabas ng kwarto. Tumaan si Carl sa lamesa ng mga ka-batchmate nila. Tinatawag siya ng mga ito ngunit diretso lamang ang lakad niya hanggang sa makarating nga siya sa parking lot at bumibilis nga na pumasok sa kanyang kotse. Kinaumagahan halos iuntog na nga ni Carl ang ulo sa pader dahil sa sakit nito. Nangihina rin ang buo niyang katawan dahil sa hangover. Lumabas si Carl sa kanyang condo unit at nagmaneho gamit ang motor papunta sa paborito niyang mamihan sa kanto. Pa-order po ng special mommy with egg. Ani nga nito sa tindera. Carl? Napaangat ang tingin si Carl nang tawagin siya ng isang matandang babae. Nanay Nelia? Tawag nga niya sa isang matandang familiar sa kanya. Nakangiting hinubad nga ng matandang babae na si Nanay Nelia ang apron at niyakap si Carl. Magsasyam na taon na simula nang huli kitang makita, anak. Ani pa nga nito sa kanya bago iginaya nga siya maupo. Jolina, dagdagan mo yung sahog at saka sabaw nitong order ng special mommy ni Carl. Libre ko na sa'yo yun, nak. Ani pa nga ng matanda dahilan para mapangiti si Carl. Maraming salamat po, Nay Nelia. Hindi na ako tatanggi dahil minsan lang naman po man libre. Pero pa nga ni Carl dahilan para pareho nga silang matawa. Ano nang balita sa'yo, iho? Ang tagal mong nawala. Pagsisimula ni Nanay Nelia sa usapan.
Piloto na ako, Nanay Nelia. May ngiti at mumunting luha nga sa gilid ng mga mata ni Carl. Nang sabihin yun, parang nanay na nga ang turing niya sa matanda dahil noong nag-aaral pa nga siya, ay palagi silang kumakain sa karinderya kasama si Mary. Masaya ako para sa iyo, anak. Proud na proud ako. Masaya ang ani naman ng matanda. Maraming salamat po, Nanay Nelia. Hayaan mo po, babawi ako. Ani nga ni Carl bago na paangat ang tingin dahil sa paparating na order niya. Nangilapag nga ni Jolina, ang babaeng katulong ni Nanay Nelia na pangiti si Carl. Namiss ko tong special mommy mo, Nanay Nelia. Ngumiti lang si Nanay Nelia. Kumusta pala kayong dalawa ni Mary? Natigilan nga si Carl sa tanong ng matanda. Hindi ko po alam, Nay. Matagal akong nawala at alam kong galit siya. Nagkita kami kagabi at di ko maintindihan kung bakit parang iba. Paanong iba? Curious na tanong pa nga ni Nanay Nelia. Para bang may nagawa akong masama sa kanya na kinagagalit niya bukod sa pagalis ko nang walang paalam. Saglit na natahimik nga si Nanay Nelia sa sinabi ni Carl. Hindi mo ba alam? Nanlalaking tanong pa nga ng matanda kay Carl. Ang alin po, Nanay? Wala. Umiwas nga ng tingin si Nanay Nelia na parang may gustong sabihin. Hindi na lang ito pinansin pa ni Carl at nagpatuloy na lamang sa pagkain ng mami. Habang kumakain si Carl, nagulat siya nang bigla na nga lamang tumayo si Nanay Nelia. Ano po yun, Nay? Tanong niya ngunit hindi siya nito pinansin at nakangiting binati ang babae. Mary? Gulat na tanong nga ni Carl nang makita nga si Mary. Anong ginagawa mo dito, Carl? Gulat din naman na tanong ng babae. Kumakain ng special mommy ni Nanay Nelia. Nakakamiss din kasi. Nakangiting ani nga ni Carl, ngunit nawala yun nang makitang nakabusangot ang mukha ni Mary. Anong sayo? Mary, anak? Tanong na nga lamang ni Nanay Nelia, dahilan para maputol nga ang titig ni Carl kay Mary. Yung dati na lang po, Nay. Ngumiti si Mary bago nagabot ng bayad. Kumusta na pala sila? Matagal-tagal na rin simula ng huli niyong dalaw dito Tanong nga ni Nanay Nelia. Ayos naman po sila, Nay. Inutusan nga akong bumili raw po ako ng paborito nila. Natawa pareho si Nanay Nelia at Mary. Maupo ka na muna rito, Iha. Dahil wala nang ibang upuan. I-ready ko lang yung order mo. Ani nga ni Nanay Nelia at iniwan nga si Carl at Mary na magkaharap. Ang awkward nga. Gusto mo? Alok nga ni Carl nung mahuling nakatingin sa kanya si Mary. No thanks. Ani naman ang dalaga. Kamusta? Pagsisimula sa usapan ni Carl, ngunit nalaglag ang balikat niya nang makitang naglabas nga ng cellphone si Mary at doon tinutok ang atensyon. Lumipas ang ilang minuto at muling bumalik si Nanay Nelia, dala ang order ni Mary na nakabalot nga sa plastic. Ang dami naman yan. Ani nga bigla ni Carl. Pakoy mo ba? Masungit pa na umirap si Mary sa lalaki. Mauna na po ako, Nanay Nelia. Maraming salamat po Salamat, Iha. Ikumusta mo na lang ako sa kanila. Tumango si Mary at umalis na. Sino po yung tinutukoy niyo, Nay? Tanong nga ni Carl. Ayun ba? Nag-aalalang tanong nga ni Nanay Nelia. Kumain ka na lang dyan, Iho. Huwag ka nang makichismis pa. Napanguso na nga lamang tuloy si Carl bago tinapos ang pagkain. Kinagabihani nagpasya nga si Carl na bumisita sa parents niya. Gamit nga ang big bike at tinungo niya ang bahay ng kanyang mga magulang. Carl, Iho, alam ba ni Ma'am at Sir na bibisita ka? Bungad sa kanya ng kanilang matandang katulong. Hello po, Manang, nasan po ba sila? Hinalikan ni Carl ang pisngi ng matanda at nagmano pa. Nasa dining, Iho. Halika at sumabay ka na sa pagkain nila. Sumunod naman si Carl sa sinabi nito at naabutan ng magulang na kumakain. Anak! Nanlalaki ang matang saad pa nga ni Gracia. Mabilis siyang tumayo at niyakap ito. Bakit hindi ka nagsabing bibisita ka? Bungad na tanong nga ni Gracia. It's a surprise, Mom.
So what's for dinner? Tanong pa nga ni Carl sa ina. Steak anak, dapat nagsabi ka para ipinaghanda kita. Sagot pa nga ni Gracia sa anak at ngumiti. Dad, kumusta? Tumango si Robert at niyakap ang anak. I'm fine anak. I was so busy last week, kaya hindi ko na kayo nasabayang kumain sa labas. Ani pa nga ni Robert at tumango na nga lamang ang kanyang anak. Umupo ka na, sabayan mo na kaming kumain. Ani pa nga ni Gracia. Mabilis namang kinuha ng pinggan at kubyerto si Manang Suling si Carl. Salamat po Manang ah. Sumabay ka na rin. Namiss ko po yung mga kwento mo eh. Biro pa nga ni Carl kaya napangiti naman ang magulang nito. Sinabihan ko na nga yan kanina pa si Manang Suling anak eh. Pilitin mo nga yung si Manang. Dahil hanggang ngayon, nahihiya pa rin sumabay. Iling pa nga ni Gracia kaya natawa na nga lamang si Carl. Walang bonus kapag hindi sumasabay sa pagkain. Pananakot pa nga ni Carl kaya mabilis na naupo sa hapag si Manang at nagsandok ng kanin. Paabot nga po ng kanin iho. Natawa ang tatlo sa sinabi ni Manang at napailing na nga lamang. Saan ka tumulay pagka-uwi mo anak? Pagtatanong nga ni Gracia. Sa kondo ko ma'am. Kailan ka pa nagkakondo? Nakakunot na tanong nga nito. Seriously ma'am? Ikaw pa nga ang bumili ng condo unit at yun ay para sa akin. Irap pa nga ni Carl. Oo nga pala, tumatanda na talaga ako at makakalimutin na. Alam ko na agad kung saan mapupunta tong usapan dad. Baling nga ni Carl sa ama. Napatawa na nga lamang sila. Tama ang mom mo Carl, matanda na kami. Napailing na nga lamang si Carl. At kailangan nyo na nga po. Putol pa nga ni Carl sa sasabihin ng kanyang ama. Aba, tumpak! Singit naman ni Manang Suling. Wala ngang girlfriend eh, paano kayo mabibigyan ng apo? Naaasar na ani pa nga ni Carl kaya natawa na nga lamang kanyang mga magulang. Pati na rin si Manang Suling. Wala nga ba? Umiling nga si Carl sa tanong ni Manang Suling. Kamusta kayo ni Mary Ann? Biglang natahimik si Carl. Did you two broke up? Nagibit balikat na nga lamang si Carl bago binitawan ang kubyertos. I really don't know dad. Alam mo namang bigla na lang akong umalis nang walang paalam, di ba? Sagot nga ni Carl. Pero naghiwalay kayo bago yun? Tanong ni Manang. Umiling si Carl. Nagkausap na ba kayo ngayong nakauwi ka na? Tanong pa nga inang ina. Yes, Mom. But of course, she's mad at me. Napabuntong hininga na nga lamang si Carl. Maybe you should try your luck next time again. Mukhang nagulat si Mary sa biglaan mong pagbalik. Kagaya namin. Be brave, son. Hindi natin alam kung saan nagmumula ang galit ni Mary pero syempre intindihin mo na lang. Suyuin mo siya if you want her back. Tumango si Carl sa sinabi ng ama. Come on, son. Don't look down. Just explain yourself, okay? She will understand. Hinawakan ni Gracia ang kamay ng anak at pinisil pa ito. Malay mo, magkaapon sila mama at sir kapag nagkausap kayo. Biro pa nga ni Manang Suling, dahilan para matawa silang lahat. Pagkatapos bumisita nga ni Carl, sa kanyang mga magulang tinawagan niya ang kanyang kaibigan na private investigator. Gusto niyang malaman kung saan nagtatrabaho si Mary. Gustong-gusto niya na nga itong makausap tungkol sa kanilang dalawa. Okay, I will send it later. Ani nga ni Robert sa kabilang linya at pinatay ang tawag. Pagkatapos noon maghapon na nagbabad nga sa trabaho si Carl, ngayong nakita niya ng muli ang babaeng mahal niya. Wala na nga siyang balak pa na umalis at magpalipad ng eroplano. Kung bibigyan siya ulit ng pagkakataon ni Mary, ay mananatili na nga lamang siya para sa dalaga. Nakuha mo na Robert? Bungad na ani pa nga niya pagkatapos sagutin ng tawag. Yes, pinagsend ko na sa messenger ang info na pinapahanap mo. Sagot nga ng lalaki sa kabilang linya. Salamat talaga bro ah. Maasahan ka talaga. Aniya kay Robert. No problem. Pinaba nga ni Carl ang linya bago binuksan ang file na naglalaman ng address na pinagtatrabahuan nga ni Mary.
Nang sumapit ang hapon, hindi na nagsayang pa ng oras si Carl. Dumiretso na nga siya sa address na binigay ng kanyang kaibigan. Ang address kung saan nagtatrabaho si Mary Ann. Personal assistant ha? Bulong pa nga ni Carl bago in-start ang kotse at pinaharurot. Nang makita ni Carl na malapit na nga siya sa kumpanya, ay binagala niya ang takbo ng kotse. Binaba niya ang bintana para mas makita ang mga dumadaan sa labas. Ang bango! Lumingalinga pa nga si Carl at doon nakita ang isang stall kung saan may nagtitinda ng mga street foods. Mabilis na iginilid ni Carl ang sasakyan pagkatapos ay bumaba. 50 piraso ng siomay ate. Ani naman ni Mary sa nagtitinda ng siomay at iniabot ang bayad. Kumuha siya ng isang baso at kumuha nga ng 5 pirasong siomay. May toyo pa po ba kayo, Nay? Tanong nga ni Mary. Meron pa iha. Kinuha ng nagtitinda ang toyo bago iniabot kay Mary. Unti-unti lang ang paglagay ng toyo inuugali mo pa naman na. Halos mabitawan ni Mary ang hawak nang biglang magsalita ang parang kilala niya sa likuran. Carl? Anong ginagawa mo dito? Nakataas ang kilay na tanong niya. Heto na naman at parang pinagtagpo na naman sila ng tadhana. Bibili ng siomay. Bawal ba? Ikaw lang ba ang pwede dito? Umiwas ng tingin si Mary sa binata at hindi na nga ito pinansin pa. Pagkatapos maglagay ng toyo sa siomay, fried garlic at chili oil, tumalikod na nga si Mary Ann pagkatapos naglakad pa alis. Uwi ka na? Hindi kumibo si Mary at diretso na nga lamang na naglalakad habang kumakain ng siomay. Hindi mo pa nga nauubos yung siomay mo, tinutoyo ka na kaagad. Dagdag pa nga ni Carl. Inis na nilingon nga ni Mary Ann si Carl. Ano bang problema mo? Bakit mo ko sinusundan? Wala naman. Gusto lang kitang makasama. Napanganga si Mary Ann sa sinabi nito at hindi makapaniwalang tumawa. Nababaliw ka na ba? Makasama mo mukha mo. Ani at mabilis na naglakad pa alis. Napailing na nga lamang si Carl habang nakangiti. Ang sungit talaga. Ani nga nito at bumalik sa kotse. Alam kong ako pa rin ang mahal mo, Mary. Hindi kita sinusukuan. Mabilis na sinundan nga ni Carl si Mary. At binusinahan. Ano ba? Gulat na ani nga ni Mary habang masama ang tingin sa kanyang kotse. Binaba ni Carl ang bintana nito at kinindatan. Naiinis nga ang dalaga. Wanna ride? Pilyong alok pa nga talaga ng lalaki at kumindat. Ride mo mukha mo. Pagsusungit muli ni Mary. Gusto mong sakyan ang mukha ko? Pangasar nga ni Carl dahilan para mamula nga ang pisngi ni Mary. Alam mong bastos mo talaga. Ani nga ni Mary at nagpatuloy nga sa paglalakad. Joke lang, tara na, yatid na kita sa inyo. Seryoso, kaya kong maglakad. Pagsusungit naman ni Mary. I insist, sakay ka na, delikado. Tumingin sa kanya si Mary at ngumiti dahilan para lihim na magdiwang ang kanyang puso. Jerome! Kumusta? Nakangiting ani nga ni Mary. Nangunot ang noon ni Carl at napalingon sa kanyang tabi. Mabilis na lumapit si Mary sa katabing kotse ni Carl. Pauwi ka na? Tanong ng binatang tinawag nga ni Mary na Jerome. Yup, ikaw ba? Balik na tanong nga ni Mary at hindi pa rin aalis ang ngiti sa mga labi. Halos magsalubong naman ang kilay ni Carl habang nakatingin sa dalawang nag-uusap at parehong nakangiti. Ganun din. Tara, sabay ka na. Alok pa nga nito at kumindat. Natawa na nga lamang si Mary. Sige ba? Basta, papakainin mo ako Tumango-tango pa ang binata. Oo naman, kahit mag-take out pa tayo ng pagkain. Dahil sa sinabing yun ni Jerome, mabilis nga na pumasok si Mary sa kotse. Puno ng galit naman na nakatingin si Carl na humaharurot ang kotse. Inis niyang in-start ang makina bago na isipang umuwi na lang. Sa kabilang banda naman iiyak sa tawa nga si Mary at Jerome. OMG, bagay na bagay talaga. Ani nga ni Mary. Habang tumatawa. I know right? But he looks hot Sa akin na lang? Malanding ani pa nga ni Jerome. What? Mukha mo? Tawa pa nga ni Mary.
Pwede ka nang maging straight bakla. Dagdag pa nga nito. What? Ako straight? Never, girl. Sampit pa nga ni Jerome at tumirap at mukhang nandidiri pa. Napailing na nga lamang si Mary bago pinunasan nga ang luha sa gilid ng mata. Buti na padaan nga si Jerome kanina at para makatakas sa pagsunod-sunod sa kanya ni Carl, kinakailangan nga magpanggap ni Jerome na lalaki kahit bakla naman talaga ito. Never again, Mary. Last na to Inis na ani pa nga ni Jerome at naaasar na. Kalma ka lang. Sagot naman ni Mary ngunit may ngiti pa rin sa labi. Hindi niya alam kung nangingiti ba siya dahil sa ginawa ni Jerome kanina o nangingiti siya nang makita ngang ekspresyon ni Carl. Kinabukasan sa trabaho, ay pinagkakaguluhan nga ang lamesa niya. Oops, tabi nga kayo. Ano bang ginagawa niyo? Hindi natapos nga ni Mary ang sasabihin ng makitang puno ng bulaklak at tsokolate ang kanyang lamesa. Kanino galing to, Mary? Secret admirer mo, no? Ay, uy ala, sana all may ganyan. Isang chocolate naman dyan, oh. Sunod-sunod pa nga, napangasar ng kanyang mga katrabaho. Hindi pinansin ni Mary ang mga sinasabi ng kanyang katrabaho at mabilis na kinuha ang sulat na nakadikit sa isang malaking bouquet. From Carl. Basa nga niya sa sulat. Tibay mo rin talaga no? Tanging nasabi ni Mary bago binigyan ng tigi-isang chocolate ang mga chismosang katrabaho. Nang sumapit ang hapon, nakita niyang naghahantay nga sa labas si Carl. Pinagkakaguluhan nga ito ng mga katrabaho niyang babae. Hi, are you single? Malanding saad pa nga ng isa. No, I am married. Hinihintay ko ang asawa ko. Ani pa nga ni Carl at lumayo nga. Sa mga babaeng kulang na nga lamang ay halikan siya. Anong ginagawa mo dito? Salubong ni Mary nga sa lalaki. Oh, my wife. Andito na pala siya. Mabilis na lumapit nga si Carl sa kanya at nagulat nga siya sa sunod nitong ginawa. Hinalikan lang naman siya nito sa noo. Let's go home, baby. Malambing pa nga niya nasabi rito at hinila nga siya hanggang sa makapasok na nga sa kotse. Para namang walang isip si Mary at nagpahila nga. Natauhan lang siya nang paandarin na nga ni Carl ang kotse. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Did you receive the flowers? Hindi pinansin ni Carl ang tanong nga ni Mary. Oo, para saan yun? Para sa'yo. Para saan nga? Hindi para kanino. Masungit na sabi pa nga ni Mary. Niligawan kita. Hindi. Nililigawan kita. Diretsyong ani nga ni Carl. Ano ka ba? Wala kang mapapala sa akin. Wala na, Carl. Sana lang ito na yung huling pag-uusap natin. Please lang. Ani pa nga ni Mary. Saan ang daan mo pa uwi? Halos sumusok naman ang ilong ni Mary nang hindi nga pansinin ni Carl ang sinabi niya. Hinayaan na nga lamang niya ito at tinuro ang daan niya pa uwi. Hindi porket pinayagan kitang ihatid ako. Pinapayagan na kitang ligawan ako. Dahil hindi mangyayari yun, Carl. Ani pa nga ni Mary at napatingin na nga lamang sa labas. Nasa tapat na nga sila ng bahay niya. Akmang bubuksan niya ang pinto nang pigilan siya ni Carl. Hindi ako naniniwalang hindi mo na ako mahal, Mary. Hindi kita susukuan. Mahal na mahal kita. Hanggang ngayon ikaw pa din. Ikaw lang naman talagang babaeng minahal ko At ikaw lang ang mamahalin ko. Seryosang sabi pa ni Carl. Napalunok na nga lamang si Mary. Pero hindi na ikaw ang mahal ko, Carl. Si Jerome na. Sabi pa nga nito. Gosh, sorry bakla. Saad naman niya sa kanyang isipan. Nadamay pa talaga ang kanyang kaibigan. Napangiti na nga lamang si Carl. Kailangan ko pa bang maging bakla? Para tanggapin mo ako ulit? Tanong ni Carl. Dagdag pa nga nito. Stop making stories. Huwag mo nang idamay pa si Jerome dahil alam ko na bakla ang lalaking yun. I have no problem with that. Napakunot noo si Mary. Teka, paano mo nalaman? Jerome is my friend's Fubu. Ani nga ni Carl at natatawa pa. Umirap na nga lamang si Mary at binuksan ang pinto at bago siya makalabas,
Narinig niya pa ang huling sinabi ni Carl. I will do everything and anything just to win you back. Miss na kita. Napabuntong hininga na nga lamang siya at pumasok na nga sa gate. Ang buong akala nga ni Mary ay araw-araw siyang susundan ni Carl. Pero hindi. Araw-araw lang naman siyang nakakatanggap ng bulaklak at tsokolate. Ngunit wala ng Carl na nag-aaligid nga sa kanya. Kalat na rin sa lahat na may asawa nga siya kahit wala naman talaga. 2 linggong ganun ang nangyari. 2 linggo na puro pagpapadala ng regalo galing kay Carl. Araw ng hapon at napagpasyahan nga niyang igalang triplets at mag-mall. Matagal-tagal na rin kasi simula ng huli nga nilang punta ng mall. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa kaibigan nang bigla na nga lamang itong pumasok sa kanyang bahay. Gianna called me. Magmamall daw kayo. At hindi ako kasama? I won't let that happen. Mataray na ani pa nga ni Ashley at diretsyong pumunta nga sa sala at binati nga ang triplets. Yay! A date with my tita Ninang and mommy! Ani pa nga ni Chinalyn at tuwang-tuwa nga ang bata. Alam kong ako lang naman ang pagbabantayin mo sa 3. Pero go lang, para may pagkain. Natatawang sabi na nga lamang ni Ashley. Basta talaga pagkain no? Hindi mo pinapalampas? Ganyan talaga, syempre. Natawa na nga lamang si Ashley at napailing. Pagkarating nga sa mall, ay kanya-kanyang turo nga kaagad ang 3. Naisipan na nga lamang pumunta na muna ng kids sa store para bumili ng ilang damit. Pagkatapos dumiretso nga sila sa Fun Nation para makapaglaro ng mga to. Ashley, pakibantayan muna tong 3 Magsi-CR lang ako. Tumawa si Ashley at nilapitan nga ang 3 naglalaro ng kung ano-ano. Bilisan mo lang bilin nga ni Ashley sa kaibigan. Mabilis na tinungo nga ni Mary ang comfort room at nag-retouch. Paglabas nga niya ng pinto ay may biglang humila sa kanyang braso. Carl? Gulat na ani nga niya. Mahigpit siyang niyakap ng lalaki. Sapat na ba ang 2 linggo, Mary? Bumalik ka na sa akin, please? Ani nga nito. Alam kong mahal mo pa ako. Tama ka. Mahal pa rin kita, Carl. Putol nga ni Mary sa sasabihin ng lalaki. Talaga? Kung ganoon. Pero hindi na pwede. Mahal kita pero ayoko na, Carl. Anong ayaw mo na? Babawi ako, Mary. Hindi na ako aalis. Hindi na. Nangangakong sabi nga ni Carl at nagsimulang manubig nga ang mga mata. Mahal kita, Carl, hanggang ngayon pero hindi na nga pwede. Tell me, Mary. Bukod sa pang-iwan ko sa'yo, ano pa bang nagawa kong kasalanan na hindi ko alam, ha? Nagsusumamong ani nga ni Carl. Lumuhod na nga lamang ito sa harapan ni Mary at nagmakaawa na. Please tell me, para makabawi naman ako sa'yo. Kasi ang sakit na. Ang sakit-sakit, Mary. Mahal na mahal kita at nagagalit ako sa sarili ko dahil hindi ko alam kung anong nagawa ko para magalit ka ng ganyan. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Mary at tinignan nga si Carl habang nakaluhod. Hindi ko maintindihan. Mahal mo ko pero hindi pwede? Bakit hindi? Anong problema, Mary? Nagugulhang sabi nga ni Carl. Gusto mong malaman? Simple lang. Hindi na natapos pa ni Mary ang sasabihin nang bigla nga siyang makarinig ng sigaw. Mommy! Boses nga yan ni Gianna at nanlaki mga mata ni Mary at para nga siyang binuhusan ng malamig na tubig. Mabilis nga siyang lumingon at dali-daling sinalubong nga si Gianna at iniwan si Carl doon. Hindi nga niya alam ang kanyang ire-react. Hi baby, where's Tita Ashley? Tanong na nga lamang niya. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses, ngunit hindi siya nagtagumpay. Are you okay, Mommy? Yes, baby. I'm fine. Puntahan mo muna sila Tita Ashley kasi may kinakausap pa si Mommy. Susunod ako ha? Ani nga nito sa anak na mabilis namang sumunod. Tumingin muna si Gianna sa likuran ng kanyang ina bago ngumiti at umalis na para puntahan sila Ashley. Samot-saring emosyon
ang nararamdaman ni Mary nang balikan at lapitan nga si Carl. Nakatayo na ito at puno pa rin ng luhang mga mata. Sinong batang yun, Mary? Nabasag nga ang boses ni Carl nang sabihin yun. Kaya ba hindi mo ako magawang patawarin at muling tanggapin kasi may pamilya ka na pala? Parang sinaksak nga ng paulit-ulit ang puso ni Carl. Sa sarili niyang tanong, kitang-kita niya ang batang babae na tinawag na mommy, ang pinakamamahal niyang babae na sinusubukan niyang i-win back ulit. Mukhang nahuli na nga siya dahil may pamilya na ang kaisa-isang babaeng papakasalan niya. Hindi ganun yun, Carl. Tumigil ka na. Ani nga ni Mary bago umiwas ang tingin. Napakswerte naman ang ama nila. Sana ako na lang siya. Tuluyang napaluhod si Carl at umiyak nga sa sakit ng nararamdaman. Nasa mall sila at wala nga siyang pakialam kung maraming taong nakakita sa kanila. Late na ba talaga ako? Nahuli na ba ako? Hindi sumagot si Mary at naluluha na rin. Sana hindi na lang ako umalis. Sana pinagpatuloy ko na lang ang business ng family ko para hindi na ako malayo sa'yo. Tayo sanang magkasama ngayon at may buong pamilya. Dahil nga sa sinabi niya ni Carl, tuluyang napaiyak na nga si Mary. Lumapit siya sa lalaki at hinawakan ngang magkabilang balikat nito at nagsalita. Natatakot ako. Saad nga rin ni Mary para mapantayan ang mukha ng lalaki. Natatakot ako na baka kapag nalaman mong totoo ikaw naman ang magalit sa akin at baka kunin mo sila sa akin. Napakunot noon si Carl. Anong ibig mong sabihin? Naalala mo ng 4th year anniversary natin? Yun yung panahon na umalis ka at yun din ang oras na susurpresahin sana kita. Hindi ko maintindihan, Mary. Buntis ako noon, Carl. Dala-dala ko ang pregnancy test para ibalita sa'yo pero hindi ka sumasagot. Hanggang sa nalaman kong umalis ka na. Naistatwa nga si Carl sa narinig. Mary. Tawag nga ni Carl sa pangalan ng babaeng pinakamamahal niya. Ang batang yun ay anak natin, Carl. Sinabi kong hindi na pwede kasi natatakot ako na baka kunin mo sa akin ang bata. Iyak pa nga nito. Pero bakit, Mary? Bakit mo tinago ang bata? Tanong pa nga niya. I'm sorry. Natakot ako sa katotohanan. Natakot ako dahil baka mas piliin mo ang pangarap mo kaysa sa amin ng mga anak mo. Napanganga si Carl sa sinabi ni Mary. Hindi ako ganun, Mary. Hindi ko tatakbuhan ng responsibilidad ko. Kilala mo ako. Tumango si Mary. I just can't help it, Carl. Yun na ang nasa isip ko simula nang umalis ka. I'm so sorry. Tatanggapin ko ang galit mo pero huwag mong ilalayo sa akin ang mga bata. Hindi na nga natapos pa ang sasabihin ni Mary nang biglang niyakap siya ni Carl. Ako ang ama ng anak mo. I'm sorry. But I'm so happy and lucky. Mahal na mahal kita at naiintindihan ko ang rason kung bakit mo sila tinago sa akin. Ani pa nga ni Carl habang lumuluha. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon para makabawi sa inyo at mapatunayan ng sarili ko. Magiging mabuting ama at asawa ko, Mary. Basta pumayag ka lang na magpakasal sa akin. Ani pa nga nito. Mommy, uwi na raw po tayo, sabi ni Tita Ashley. Pahina ng pahina nga ang boses ni Ginaline nang makitang umiiyak nga ang ina nilang habang nakayakap sa lalaki. Mabilis na tumakbo nga ang triplets at pinagsusuntok pa nga ang hita ni Carl. Inaaway mo po ang mommy namin. Bad ka. Bitawan mo si mommy kung hindi ipapapulis ka po namin. Sigaw pa nga ni Ginaline kay Carl. No baby, stop it. Please don't hurt your daddy. Sabay-sabay na ani ng tatlo na kinagulat nga ni Mary at Carl. Nang magsalita naman si Mary, napatigil nga ang tatlo. Daddy? Napatigil naman na ani ng tatlo. Gulantang na ani naman ni Carl. Triplets? Wait, kilala ko sila Mary. Ani pa nga ni Carl bago pinantaya ng tatlo. I remembered you. Ikaw po yung nagbigay ng keychain airplane po kay Gianna.
What do you mean, Mommy? Magkasunod na sad pa nga nila Gianna at Gina Lynn. Hinawakan ni Mary ang kamay ng triplets at ngumiti habang lumuluha. Anak, pasensya na kayo kung natagalan na. Patawarin niyo si Mommy. Shh, don't cry, Mommy. What happened po? Tanong nga ni Grace sa ina. This man in front you is your father. Siya ang daddy niyo, anak. Mabilis na tumulo ang luha sa mga mata ni Carl at tuluyang ipinakilala na nga siya ni Mary sa tatlo. Our daddy is a pilot? Tumango si Carl. Yes, anak. Pilot si daddy. Ani pa nga nito. Bakit ngayon lang po ikaw? We're 8 na po, lumaki kami nang wala pong daddy. But he's here, Gianna. Sagutan pa nga ng triplets. Andito na siya, anak. It's not too late. Ani naman ni Mary. Your mommy's right, baby. Nandito na si daddy at babawi ako sa inyo, promise. Ani naman ni Carl. Patawarin niyo sana ako kung nahuli na ako. Patawad ko ngayon lang. Pero hindi pa naman huli ang lahat, diba? Pwede pa tayong mag-Jollibee na magkakasama. Lumabas, maglaro, at maligo sa pool. Ani pa nga ni Carl habang lumuluha. Mabilis na niyakap nga ni Gianna ang ama at ganun din naman ang ginawa ng dalawa. Wag mo na po kaming iiwan na. Mag-taxi ka na lang po, Daddy. Wag na pong mag-pilot para lagi ka po namin kasama. Natawa na nga lamang pareho sina Mary at Carl sa sinabi ng inosenteng si Gina Lynn. Hindi na alis si Daddy, anak. Hindi na. Ani na nga lamang ni Carl dahilan para mapangiti si Mary. Okay na kayo? Halos mapatalon nga sa gulat si Mary nang marinig ang boses ni Ashley sa kanyang likuran. Nakakagulat ka naman, Ashley. Singhal niya sa kaibigan habang nakahawak nga sa kanyang dibdib. Tulala ka naman kasi masyado sa first love mo. Irap naman ito. Totoong sinabi ni Ashley. Hindi nga namalaya ni Mary na nakatitig na pala siya kay Carl habang kasama ang triplets sa counter at umorder ng pagkain. Pagkatapos ng madramang pagpapakilala ni Mary kay Carl sa triplets ay nag-ayang kumain nga muna sila. At para naman makapag-good shot si Carl sa triplets, pumayag ito at hinayaan na pumili nga ang tatlo ng kakainan nila. Pagkatapos magsha-shopping sila, mabuti na lang pare-pareho nga ng paboritong restaurant ang mga tot, doon nga sila kumain. Huy, sige, so invisible na ako rito. Ani nga ni Ashley dahilan para mapatawa si Mary. Ang OA mo naman. Tawa nga ni Mary. Pero ano nga? Kayo na ulit? Usisa nga niya. Hindi ko alam eh. Pero sabi niya babawi siya. Hindi ko alam sa kanya. Tanging sabi na nga lamang ni Mary. Mahal mo pa. Tumango si Mary sa tanong nga ni Ashley. Oo, mahal na mahal. Hindi naman talaga nawala yung pagmamahal ko sa kanya eh. Kahit na umalis siya nang walang paalam. Ngayon ko lang nakita ang ngiti ng triplets mo. May kung anong kinang sa mata nila habang nakatingin kay Carl. Matagal na panahon silang naghintay sa ama nila Mary. Kaya sana, bigyan mo ng pagkakataon si Carl na patunayan ang sarili niya sa inyo. Tumango si Mary at ngumiti sa kaibigan. Salamat ah. Napairap nga si Ashley. Sus, ang OA mo naman. Aalis na ako kasi may date pa ako. O sige na, enjoy sa family day niyo ah. Pangasar pa nga ni Ashley bago bumeso kay Mary. Mag-iingat ka. Ingatan ng perlas ah. Paalala naman ito na ikinatawa nilang pareho. Lumapit nga si Ashley sa triplets para magpaalam. Tinapik din ito ang balikat ni Carl at tinanguan. Nakapag-order na kayo? Tanong ni Mary nang makalapit nga ang mag-aama niya sa lamesa nila. Tumango si Carl. Ang triplets ang pumili ng kakainin mo. Imporma sa kanya ni Carl at kinurot ang pisngi ni Gina Lynn. Lumipas ang halos 10 minuto at patuloy lamang na nagkwentuhan ng mag-aama habang nakikinig lang si Mary. Hindi niya alam pero parang nakaramdam siya ng selos dahil hindi nga siya pinapansin ng tatlo. Nang dumating ang pagkain, saka lang siya pinansin ng mga to. Daddy ordered your food, Mommy.
Ani pa nga ni Grace, dahilan para matigilan nga si Mary. Akala ko kayong pumili ng food ko. Umiling ang triplets kaya napasimangot si Carl. Nilaglag niyo naman kagad ako Kunwaring naiinis na ani pa nga ni Carl. Dahilan para mapatawa ang triplets. Salamat. Nahihiyang sabi naman ni Mary dahilan para tuksuhin sila ng triplets. Natapos silang kumain at napagdesisyonan nga nila na umuwi kasama si Carl. Dahil umalis na nga si Ashley, sumakay sila sa kotse ng lalaki at pabor naman ito kay Carl. Nasa backseat ang triplets at katabi naman ni Carl si Mary sa front seat. Pwede ko ba silang bisitahin dito? Tanong pa nga ni Carl kay Mary. Oo naman, basta mag-text ka muna bago pumunta kasi baka wala kami rito Tanong ni Carl at ang papasok na nga sa kotse nang tawagin siya ng triplets. Daddy, uwi ka na po? Tanong ni Gianna at tumango naman si Carl at nalipagitan nga ng tatlo at hinalikan ni isang noon nito. Yes baby, uwi na si Daddy Babalik na lang ako bukas Paalam pa nga nito kaya mabilis. Nanangilid ang luha ng tatlo. Babalik ka naman po, di ba? Tanong pa nga nito at tumango-tango naman ang lalaki. Oo naman. Babalik si Daddy bukas mga anak. May work at magagagawin pa kasi siya. Kaya uuwi siya. Bukas magapon siya dito, di ba Daddy? Bumaling naman si Mary kay Carl at nakita niya ang pamumula ng pisngi nito. Oo naman. Maghapon dito bukas si Daddy. Maglalaro tayo. Natuwa naman ang tatlo at tumango. Nagpaalam na nga si Carl para umuwi na muna at hindi naman siya pinigilan ng triplets. Tama si Mary. Maraming ang nakatambak na gagawin pagdating sa kanyang condo unit. Tinapos niya yon ng gabing yon para wala nang problemahin pa kinaumagahan. Good morning! Naestatwa si Mary ang pagbukas ng pinto. 6:00 pa lang kasi ng umaga nang may kumatok sa kanilang pintuan at buong akala nga niya ay si Ashley kaya naman hindi na nga siya nagabalang magsuklay man lang. Carl? Mabilis na tinakpan ni Mary ang kanyang bibig dahil baka maamoy nga nito ang mabaho nga niyang hininga. Huwag ka nang mahiya pa. Simula high school, tiniis ko na yung amoy kwek-kwek mong hininga. Pagbibiro pa nga ni Carl dahilan para mahiya si Mary. Ano ka ba? Batok nga niya dito. Pasok ka na nga. Ang aga mo naman kasi. Dumaan lang ako para makasabay ang triplets mag-breakfast. Plano ko rin kasi na ihatid sila sa school. Yun ay kung ayos lang sa'yo. Ayos lang. Ani nga ni Mary at tumungo nga sa kusina. Naramdaman niya namang sumunod sa kanya si Carl. Tulog pang mga bata? Tumango si Mary sa tanong ni Carl. Kakagising ko lang din. Halata nga. Rinig niyang bulong ni Carl. Anong sabi mo? Naiinis kunwari na ani nga ni Mary. Wala. Ang sabi ko kung makapagluto ka ng breakfast. Tanong nga ni Carl kay Mary. Kakagising ko nga lang Sige na nga. Maupo ka na muna. Huwag na Mary. Inagahan ko talaga kasi gusto kong ipagluto ang anak natin. Natin. Bulong nga ni Mary sa isipan bago tumango na nga lamang at hinayaan na lang si Carl sa gusto nitong gawin. Siguro dito na nga magsisimula ang pagbawi ni Carl sa triplets. Bacon ang paborito nilang almusal at saka tuyo. Magsangag ka din. Pagkatapos magprito. Imporma nga niya sa binata. Tuyo? Takang tanong nga ni Carl. Oh, bakit? Kumunot ang noo naman ni Mary. Wala namang... That's your favorite too. Namana pala nila ang paborito mo. Handa na nga sanang sermon na ni Mary ang binata pero inunahan nga siya nito. Ano naman kayang namana nila sa akin? Tanong nga sa kanya. Saglit na natahimik si Mary. Kung alam mo lang na halos naman lahat namana sa'yo Bulong nga ni Mary sa sarili. Akyat na ako. Ikaw nang bahala muna rito Tumango si Carl bago nilabas ang bahaw na kanin. Ano yan? Ito ba? Yung kanin kagabi. Dinala ko kasi naalala kong mas gusto mo ng sinangag. Ang bahaw natin, di ba? Nakangiting ani nga ni Carl. Dahilan para mamula ang pisngi ni Mary. Umiwas na lang ito ng tingin at tumalikod na.
Hindi pa rin talaga nagbabago ang binata. Hanggang ngayon, tandang-tanda pa rin ang lahat ng gusto niya. Alam na alam niya talaga kung paano kukunin eh. Bulong nga ni Mary habang paakyat ng kwarto. Maya-maya pa naramdaman ni Mary na bumukas ang pintuan ng kanyang kwarto. Bakit anak? Tanong nga niya pero nakatalikod sa pintuan. Hindi sumugot ang anak at nagulat nga siya nang biglang may brasong pumulupot sa bewang niya. Carl? Ani nga nito at nanlaki ang mga mata. Miss na kita. Sad nga ng binata at mabilis na tinanggal ang kamay nito sa kanyang bewang. Tinignan niya ito sa mata at nakita doon ang pangungulila at lungkot. Hinawakan niyang magkabilang pisngi nito at ngumiti. Miss na rin kita. Dahan-dahang napangiti si Carl bago hinalikan nang dahan-dahan ang labi ng asawa. Halik na nag-iingat at puno ng pagmamahal. Mahal na mahal kita. Bulong nga na ani ni Carl pagkatapos ng halik at niyakap nga ang asawa. Mas mahal kita, ani naman ni Mary. Siguro nga hindi nga niya kailangan pang patagalin ang nararamdaman niya para sa lalaki. Tama na ang pagtatago at pagpapanggap. Oras na para magsimulang muli. Silang dalawa, kasama ang triplets nila at maging isang masaya at buong pamilya. Namuhay nga sila nang masaya at matiwasay makalipas ang ilang taon. Nang ikasal nga sina Carl at Mary Ann at wala na nga silang mahihiling pa. Lagi nating tandaan na lahat ng nangyayari ay may rason at dahilan. At ang katotohanan ay lalabas at lalabas sa ayaw at sa gusto natin. At dito na nga pa nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Carl at Mary. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Epifania de Ocares, Lucia Felion, Batang Ibunan, R.C. Baltazar, Mary Joy, Presbyteros Rose, Josefina Mangahas, Jessica Vargas, Theodora, Jelly Tampos, Mary Tauring, Fatima, Mercy Villantes, Lloyd Agabas, Romana Gorospe, Merlilyn, Linley, Nori, Mercy, Ara Hadhani, Flor Arcega, Carmencita Falcon, Presbyteros Rose, Ellie Ramirez, Raquel Magno, Antoinette Angelica, Jaylen, Helen Murillo, Liliano Bebe, Luz Viminda Malyares, Maria Elena Barosa, Solita, Rebecca Tezuka, Charlie Bedonia, Rosemary Vasquez, Eddie Candontol, Senen Orzame, Honey Austria, Pasita Eliazar, Elvi Candontol, Shoni, Juanita de la Cruz, Catalina Lamera, Imelda Forteza, Lindy of Macau, Flor Cabrera, Yan Abinion, Ramanor, Erminia Robles, Marilu Gulmatico, Evangeline Zamora, Annie Hoson, Teresita Carter, Catalina Lamera, Teodora Gamit, Geraldine De Jesus, Kidimtes Antigalang, Christine Obando, Flordet, Emily Kinlog, Christian, Felina, Andy Galang, Freddy Aquino, Raylan Pudadera, Annabel Gutierrez, Batang Ibunan, Maria, Juicy, Lucia Baldo, Prescavilla Havana, Ray, Fred, Annie, Feli, Christine, Emil, Flor, at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Muli ito ang Cat Amazing Stories. I-comment lamang po kung gusto nyo magpa-shoutout at kung tigasan po kayo. Para alam po namin kung saan po kayo nanonood. Thanks for listening at God bless po sa ating lahat.